Bumalik ang kwento 2 taon sa nakaraan, makikita si Zeus na nakatutok ang kanyang sandata kay Aaron habang sinasabi ni Lenore na isa lamang itong walang pinag-aralan na barbaro at nasusuka siya tuwing nakikita ito, hindi siya pinansin ni Zeus at sinabi kay Aaron na sapat na ang nangyayari. Ipinaliwanag niyang kapaki-pakinabang ang mga duwende at hindi niya maintindihan kung bakit ayaw nitong payagan ang mga ito na makapasok sa tore. Sumagot si Wiseman na mga barbaro lamang ang mga iyon at wala silang taglay na mahika. Ngunit pinutol siya ni Zeus at sinabing kahit wala silang mahika ay hindi ibig sabihin na wala silang silbi, kung pagkakatiwalaan lamang sila ay malaki ang maitutulong nila sa labyrinth at dagdag pa niya, kung ang walang saysay na pagmamataas ng mga salamangkero ang dahilan kung bakit ayaw nilang samantalahin ang kakayahan ng mga duwende, wala siyang balak sumunod sa ganoong pag-iisip. Ayon kay Zeus, hindi nakakatuwang panoorin ang unti-unting pagkawasak ng mundo dahil lamang sa pagtanggi nilang gamitin ang mga kakayahang nasa harapan na nila, nang tanungin niya ang tunay na dahilan ay tumanggi si Aaron na magsalita. Dahil dito ay ibinalik na lamang ni Zeus ang kanyang sandata at bumalik sa kanyang pwesto ng kalmado, na ikinagulat ng lahat at tinanong siya ni Lenore kung umatras na ba siya sa kanyang sinabi subalit sumagot si Zeus na binanggit lamang ni Aaron na hindi pa niya masasabi ang dahilan sa ngayon, at nangangahulugan iyon na hindi pa dumarating ang tamang oras para sa paliwanag. Ipinahayag ni Lenore na nakakainis at pabigla-bigla si Zeus, ngunit aminado siyang madalas itong tama at mahirap itong kontrolin at pagkatapos noon ay kinausap siya ni Wiseman, iginiit nitong ang pakikipagtalo niya kay Aaron ay dahilan upang pagdudahan nito ang kanyang katinuan. Sumagot naman si Zeus na sila dapat ang mag-alala dahil kung magpapatuloy ang kasalukuyang sistema ay matatalo sila sa laban-laban sa kalamidad, ayon sa kanya ang mga paniniwala ng mga salamangkero at ang umiiral na sistema ay mga tanikalang pumipigil sa kanila na maabot ang kanilang layunin. Kung nasa kanya lamang ang desisyon, matagal na niya itong binuwag at sinabi naman ni Wiseman na kailangan niyang alalahanin na isa siyang Magia Vander at dapat kumilos ng naaayon. Sa isip ni Wiseman, nakakainis ang paraan ng pag-iisip ni Zeus ngunit naiinggit din siya rito dahil malaya itong gawin ang anumang gusto nito, naniniwala rin siya na walang silbi ang isang hangal na walang kapangyarihan. Subalit kung ang isang taong tulad ni Zeus ay may napakalaking kapangyarihan, nagiging lubhang mapanganib ito at sa kasalukuyan ay mariing sinabi ni Elfie na hindi niya ibibigay si Will kahit kanino. Sumagot naman si Zeus na kung sino ang mananalo sa kanilang dalawa ay siya ang magkakaroon ng karapatang isama si Will sa kanyang grupo. Parang pinag-aawayan na nila kung sino ang makakakuha kay Will at sa huli ay pumayag si Elfie sa mungkahi. Nagulat si Clary at tinanong sila kung nababaliw na ba sila at agad niyang hiniling kina Wiseman at Lenore na pumagitna at pigilan ang dalawa. Subalit iginiit ni Wiseman na walang saysay ang pakikialam nila dahil maaantala lamang nito ang problema. Samantala sinabi naman ni Lenore na kung magpatayan man ang dalawang iyon ay mas matutuwa pa siya dahil hindi naman niya gusto ang mga ito. Pagkatapos noon, nagpaalam ang isa sa mga kopya ni Elfie kay Sarasa at hiniling na bantayan nito si Will bago ito naglaho at ilang sandali ng katahimikan at tensyon ang lumipas habang magkaharap sina Elfie at Zeus, hindi makapaniwala ang mga naruroon na masasaksihan nila ang labanan sa pagitan ng dalawang Magia Vander, ang pinakamalalakas na nilalang sa mundo ng mahika. Nang tanungin ni Elfie kung ano ang magiging hudyat ng pagsisimula, sumagot si Zeus na hindi na nila kailangan ng ganoon at sa oras na iyon, sinusubukan pa ni Julius na gisingin si Will ngunit agad siyang natahimik nang magsimula ang laban. Niyanig ang buong lugar nang simulan na gamitin ni Elfie ang kanyang spell na lumikha ng isang napakalaking yelong palasyo, sa loob lamang ng isang kisap mata ay lumipat si Zeus sa likuran niya at nagtangkang magbigay ng nakamamatay na atake. Subalit isa lamang pala iyong kopya, bigla na lamang lumitaw ang napakaraming kopya ni Elfie hanggang sa mapuno ng mga ito ang buong lugar at namangha si Julius sa dami ng mga kopya at hindi niya maintindihan kung kailan pa nailabas ni Elfie ang lahat ng iyon. Ipinaliwanag ni Sarasa na kasabay ng paglikha ng Ice Palace ay agad na niyang ipinatawag ang mga kopya, dagdag pa niya si Elfie ang pinakamabilis gumamit ng mahika sa lahat ng Magia Vander at bukod pa rito, wala rin itong kahit kaunting awa o pag-atubili laban sa kanyang mga kalaban. Matapos sabihin iyon, sabay-sabay na pinakawalan ng lahat ng kopya ni Elfie ang napakaraming yelong bala patungo kay Zeus, habang nagpapatuloy ang walang humpay na pag-atake ay gumamit pa si Elfie ng panibagong spell laban sa kanya. Kitang-kita ang napakalaking kalamangan ni Elfie pagdating sa paggamit ng mahika at pakikipaglaban mula sa malayuan,
ngunit hindi rin basta-basta nakalaban si Zeus at mula sa gitna ng sunod-sunod na pag-atake, nagbitaw siya ng isang malakas na alon ng kidlat na sumisira sa lahat ng madadaanan nito. Pagkatapos noon ay lumipad siya papunta kay Elfie at agad itong sinunggaban, sa isang simpleng galaw lamang ng kanyang kamay ay winasak niya ang napakaraming kopya, mabilis niyang tinugis ang natitirang kopya na desperado na ipinagtatanggol ang sarili. Nagtagumpay siyang sirain iyon kaso isa na naman pala itong kopya. Ang totoong si Elfie ay tahimik lamang na minamasdan ang buong labanan mula sa itaas at ipinaliwanag ni Credwin na ang lahat ng galaw at pag-atake ni Elfie hanggang ngayon ay panlilinlang lamang, upang makakalayo siya sa saklaw ng paggalaw ni Zeus. Sa madaling salita, lahat ng iyon ay paghahanda para sa kanyang tunay na pag-atake at dagdag naman ni Van na bukod doon, napaka-perpekto ng mga kopya ni Elfie kaya halos imposibleng makita ang pagkakaiba ng mga ito sa orihinal. Pagkatapos noon ay ngumiti si Elfie at tinanong si Zeus kung nag-enjoy ba ito sa pakikipaglaban sa kanyang mga kopya at kasabay ng kanyang mga salita, nagbitaw siya ng isang napakalaking magic circle na kasing laki ng buong palasyo at winasak ang lahat ng madadaanan nito. Napilitan ang mga kinatawan ng akademya na gumawa ng mga harang upang protektahan ang lahat mula sa napakalakas na pag-atake, namangha ang mga manunood at lalo na ang mga estudyante dahil ngayon lamang sila nakakita ng spell na may ganoong kalaking kapangyarihan. Sa gitna ng matinding pagkawasak, ngumiti si Zeus at sinabing wala namang kasiyahan ang pakikipaglaban sa mga kopya lamang at pagkatapos noon ay hinugot niya ang kanyang sibat at inihagis ito patungo kay Elfie. Madali naman itong naiwasan ni Elfie kaso sa mismong sandaling iyon ay nag-teleport si Zeus papunta sa lokasyon ng kanyang sibat. Binanggit niya kay Elfie na ayaw niyang tumitingala sa kahit sino kaya kailangan niya itong pabagsakin. Kasabay nito ay pinakawalan niya ang isang napakalakas na suntok na nagpabagsak kay Elfie sa lupa at bago pa ito makabawi, kumilos si Zeus na parang kidlat at mula sa isang hindi inaasahang direksyon ay muling umatake. Dahil dito, tumilapon si Elfie at nawasak ang malaking bahagi ng Ice Palace sa lakas ng pag-atake kaso hindi pa doon nagtapos si Zeus at sunod-sunod niyang pinakawalan ang napakaraming Thunder Bullets, napatulala si Colt at hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Tinanong niya kung posible bang lumaban ng ganoon ang isang salamangkero o kung likas na katangian iyon ng lightning magic. Ipinaliwanag naman ni Liana na hindi iyon spell, simpleng paglabas lamang iyon ng napakalaking dami ng magic power ni Zeus. Magkakaiba man ang reaksyon ng mga tao at mula sa paghanga hanggang sa takot, iisa lang ang malinaw at nasaksihan nilang lahat ang nakakagimbal na kapangyarihan ng lightning magia Vander na si Zeus. Muling tinawag ni Zeus ang kanyang sibat at binalot ito ng kidlat hanggang sa mag-anyong malaking martilyo. Agad siyang sumugod kay Elfie at sinubukan naman ni Elfie na pigilan siya gamit ang sunod-sunod na ice bullets pero madali lamang itong winasak ni Zeus. Gumawa rin siya ng maraming harang kaso nabasag din ang mga iyon sa isang hampas lamang. Pagkatapos nito ay hinabol niya si Elfie hanggang sa himpapawid at sa pagkakataong iyon, tinanong ni Credwin kung sino sa tingin niya ang mananalo at sumagot naman si Finn na sa palagay niya ay si Zeus ang magwawagi. Ipinaliwanag niyang kahit isang henyo si Elfie at nakalikha ng 12 bagong spell, si Zeus naman ay isang eksperto sa aktwal na labanan at paggamit ng mahika sa totoong laban at nang maaabutan ni Zeus si Elfie, natuklasan niyang isa na naman pala itong kopya. Kaagad namang nagpatawag ang kopya ng napakalaking bato na bumagsak sa kanilang dalawa. Winatak ni Zeus ang bato at tinanong si Elfie kung iyon na lamang ba ang kaya nitong gawin at kasabay nito ay nagtanong siya kung kailan pa nito ipinagpapalit ang sarili sa isang kopya. Sa kabilang banda, makikita si Elfie na nakahandusay sa lupa at hirap na hirap huminga at kitang-kita ang pagod at pagkahapos sa kanyang mukha ngunit kahit ganoon, muli siyang lumikha ng maraming kopya at naghanda para ipagpatuloy ang laban. Agad na sinalakay ni Zeus ang mga kopya at winasak ang lahat sa isang iglap. Tumakas naman si Elfie habang nag-iiwan ng panibagong hanay ng mga kopya sa kanyang daraanan kaso isa-isa ring pinuksan ni Zeus ang mga iyon. Patuloy na lumilitaw ang mga kopya ni Elfie mula sa kung saan-saan habang walang tigil namang hinahabol ni Zeus ang tunay na katawan nito, matapos sirain ang mga kopya na nasa harapan niya ay muling inihagis ni Zeus ang kanyang sibat. Tumama ito at tumatagos mismo sa target kaso nang lapitan niya ito ay isa na naman pala iyong kopya at sa puntong iyon, sinabi ni Finn na ang pinakamalalim na antas na naabot ni Zeus sa tore ay level 48 at pangalawa lamang siya kay Aaron, patunay iyon kung gaano kalakas at kahalimo ang kanyang kapangyarihan.
Dagdag pa ni Finn at kahit sa lamangkero si Zeus, mas kahawig ng isang mandirigma ang kanyang estilo ng pakikipaglaban at dahil dito, naniniwala siyang malaking pakinabang para kay Zeus ang pagsama ni Will sa kanyang grupo. Samantala halatang hindi natutuwa si Lenore sa nangyayari, napansin iyon ni Phillips at tinanong si Livia kung bakit ganoon ang reaksyon nito, ipinaliwanag ni Livia na dati nang natalo si Lenore kay Elfie. Dahil dito ay ayaw niyang matalo si Elfie kay Zeus dahil magiging mas malakas pa ito sa kanilang lahat pero sa kabilang banda, ayaw rin niyang manalo si Elfie at habang pinag-uusapan nila iyon at muling sinunggaban ni Zeus si Elfie at idinikit ito sa pader, nagsimulang dumadaloy ang dugo mula sa ulo ni Elfie. Sa pagkakataong iyon, niyugyug ni Julius si Will at pilit itong ginigising at sinigawan niya ito at sinabing bumangon na dahil matatalo na si Elfie sa sitwasyong iyon, dagdag pa niya na ang pagsuporta ni Will ang tanging makakatulong sa kanya upang manalo. Bahagyang nagkamalay si Will at mahinang tinawag ang pangalan ni Elfie, narinig iyon ni Elfie at napansin pa niya ang salamin ni Will na nakabaon sa yelo at sinabi naman ni Zeus na dahil nagamit na ni Elfie ang lahat ng kanyang kakayahan, kukunin na niya ang espada nito ayon sa kanilang napagkasunduan. Ngunit bago pa niya magawa iyon, biglang sumabog ang isang napakalakas na alon ng yelo na tumama sa kanyang mukha at nagdulot ng sugat at sinabi ni Cregwyn kay Finn na hindi pa natatapos ang laban at ayon sa kanya, kasing tigas ng ulo ni Will si Elfie at hindi ito susuko ng basta-basta. Muling humarap si Elfie kay Zeus at galit na galit nitong sinabi na hindi niya hahayaang mapasama si Will sa isang taong tulad nito. Nagulat si Zeus dahil ngayon lamang niya nakita si Elfie na ganoon katindi ang emosyon. Tinanong niya kung ano ang dahilan nito at sumagot si Elfie na ang dahilan ay pag-ibig. Pinrotektahan siya ni Will at hindi ito sumuko hanggat hindi nito natutupad ang pangako sa kanya, dahil doon ay hindi niya hahayaang maagaw si Will ng kahit sino. Ngumiti si Zeus at sinabi na kung ganoon ay ipakita nito ang tunay niyang lakas. Agad niyang pinalakas ang kanyang katawan gamit ang kidlat at itinaas ang kanyang bilis sa pinakamataas na antas. Ngunit kasabay nito ay naghanda rin si Elfie ng isang napakalaking spell at bago pa man makalapit si Zeus, bigla siyang nagyelo sa kanyang kinatatayuan. Nagulat siya sa nangyari at ipinaliwanag ni Elfie na iyon ang kanyang lihim na sandata, isa itong spell na nagyayelo sa lahat ng nasa paligid niya at habang mas malapit ang target at mas mabilis itong nagyayelo, idinagdag pa niya na lahat ng spell na ginamit niya sa buong laban ay paghahanda lamang para sa teknik na iyon. Napakalaki kasi ng konsumo nito at nangangailangan ng kalahati ng kanyang magic power, ipinahayag naman ni Lenore na iyon mismo ang dahilan kung bakit siya natalo kay Elfie noon dahil sa kaya nitong e-freeze ang lahat, maging ang Mahika mismo at pagkatapos noon ay ipinahayag ni Elfie na si Will ay kanya lamang. Kasabay nito ay pinakawalan niya ang buong lakas ng kanyang pag-atake at itinapon si Zeus palayo, kaso hindi pa rin iyon sapat upang matapos ang laban at hindi madaling talunin si Zeus. Mula sa gitna ng mga guho ay muling tumayo si Zeus habang umaalingaw-ngaw ang kanyang boses sa buong lugar. Sa unang pagkakataon sa laban, nagsimula na rin siyang maghanda ng isang napakalaking spell at nang makita iyon ay sinabi ni Wiseman na seryoso na talaga ang laban, samantala ay naiinis si Lenore sa hindi kinakailangang paglala ng sitwasyon at inutusan sina Livia at Phillips na kumilos. Sa likuran ni Zeus ay lumitaw ang isang napakalaking itim na ulap ng kulog na mabilis na kumalat sa paligid at bilang tugon, naghanda rin si Elfie ng spell na kapantay ng antas nito at kasabay nito ay lumitaw ang kanyang mga kopya mula sa yelong kanyang nilikha. Nagpatuloy ang habulan ni Zeus at ng mga kopya ni Elfie sa himpapawid habang pareho silang walang tigil sa pagbigkas ng kanilang mga spell, nang muli nilang mabuo ang kanilang mga pag-atake ay mabilis na winasak ni Zeus ang mga kopya. Ngunit kahit ganoon ay patuloy pa ring inaatake ni Elfie si Zeus, sinabi ni Julius kay Will na mukhang si Elfie ang may lamang sa laban at nang tuluyan ng magkamalay si Will, agad niyang tinanong kung ano ang nangyayari at kung bakit naglaban ang dalawa. Mula sa loob ng itim na ulap ay biglang lumitaw ang napakalaking halimaw na si Brastor at sa kabilang panig naman, ipinatawag ni Elfie ang napakalaking agila na si Galdid at agad na nagbanggaan ang dalawang nilalang at napapayanig ang buong lugar. Kung hindi lamang gumawa sina Livia at Phillips ng karagdagang harang ay malamang na tuluyan ng nawasak ang buong lugar.